Kamusta mga kaibigan, mga kagapay, samang kayo sa panig ng mundo, samang kayo sulok ng mundo, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na OFW. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating kalusugan, bilang isang OFW. Kasi mayroon akong naobserbahan at saka nabasa na rin at saka napanood na isang video or kwento sa isang OFW. So gusto ko lang din pag-usapan at maging aware tayo lahat po, Kasi hindi po biro ang pagiging isang OFW. Alam niyo po ba na sabi nila at sabi nga ng mga karamihan ay ang kalusugan ang puhunan natin sa pagtatrabaho. Hindi lang po OFW kundi para po sa lahat, di ba? Totoo po 'yun. Kalusugan po ang puhunan natin sa ating pagtatrabaho. So tayo po bilang isang manggagawa ay kailangan din po nating alagaan ang ating mga sarili. Ano po? Kasi ito po yung puhunan natin, ika nga. At hindi porket malaki ang sweldo natin, kaya nating bilhin lahat. Nagpapabaya na tayo sa ating sarili. Kinakain na natin ng lahat ng gusto nating kainin, 'di ba? Alam nyo po ba na sabi nila ang sanhi daw ng mga sakit ay karamihan ng mga sakit ay nanggagaling po sa ating kinakain, di ba? O kaya sa ating lifestyle o kaya ating mga vices or bisyo. So, yun po mga kagapay, lagi po sana nating tatandaan na habang po tayo ay nagtatrabaho, wag po nating kakalimutan na alagaan o bantayan yung ating kalusugan, po? Kasi ito po yung ating kangapuhunan. Kasi kahit po gaano kalaki ang ating sinusweldo, kahit gaano kalaki ang ating naiipon na pera, ay baka balang araw ay magagamit lamang po natin ito sa ating pagpapagamot. Totoo po yan. Hindi po ba't ang ating mga iniipon ay para sa ating pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga anak, sa kanilang pag-aaral, di ba? Yun naman po talaga ang ating purpose, di ba? Kung bakit tayo nagtatrabaho, kumikita, malaki man o maliit na halaga. So kailangan po nating alagaan nating sarili kasi baka balang araw nga, sabi ko nga, baka mapunta lang sa pagpapagamot. Wag naman, sana, wag. Ito ay isang paalala lang po mga kaagapay, mga kaibigan. Kasi ako personally na-experience ko din na magpabaya sa sarili nung ako ay nasa abroad sa Japan. Pero now nandito na ako sa New Zealand, so marami na akong natutunan kasi sa Japan dati talagang inabuso ko yung aking katawan, sarili. At nagkaroon po tayo ng kondisyon, sa awa ng Diyos ay medyo okay naman na ngayon. So maraming salamat talaga. At may natutunan po ako sa pangyayari na yon na hindi porke marami tayong pera makakain na lang natin yung lahat ng gusto nating kainin, na lalong-lalo na po yung mga maalat, matatamis, yung sobrang alak. Yan. Wag po nating hahayaan na humantong tayo sa punto na pagsisisihan na natin, 'di ba? Marami tayong naipon pero ito pambili lang ng ganito, pa-check up, pa-doktor. Kasi nga nagpabaya tayo sa ating sarili. Ito ay paalala lang po. Hindi naman ako expert pero wala lang, sinishare ko lang yung aking naobserban at experience na rin mga kagapay, mga kaibigan. So sana po ay wag po nating pabayaan ang ating sarili sa bisyo. Ayan. Wala naman po problema. Ganyan, basta limitahan naman ang pag-inom ng alak, ganyan. Yung sigarilyo, wag na siguro, mas maganda tanggalin na lang. Tapos yung pagkain ay limitahan din po natin, hindi porket maraming pambili kung ano na lang kinakain dyan, lalong-lalo na po yung mga fast food, yung mga processed food, yan, iwasan po natin yan, Mas maganda pa rin po yung mga fresh goods na tanim or yung mga lulutuin natin, sariling luto natin, mga kagapay, mga kaibigan. Yan po, para ma-maintain po natin yung ating malusog na pangangatawan. Siyempre, para tuloy-tuloy lang po ang ating pagtatrabaho tayo kumita, di ba? Para sa ganun ang ating pamilya din matuwa, di ba? Hindi sila malulungkot, lalong-lalo na at tayong mga OFW ay malayo tayo sa ating pamilya.
So yun lamang po mga kagapay, mga kaibigan, at sana po ay nakapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyo, no? At sana ay maging aral din po sa inyo. Base lang po ito sa aking experience. At yun, maraming salamat po. At huwag nyo sana pong kalimutan na magdasal na para sa ating kaligtasan, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Yun lamang po. At let's keep our health healthy. Bye bye, salamat po.